Ay nako. Ito si Su Shangjing. Mukhang halos hindi kami mapagkakaiba. Hindi ka pa rin pala namatay. Pirmahan mo na ang kasulatan ng hiwalayan. Hindi ko inakalang napunta ako pabalik sa taong 2024 at may anak pa ako. Nagpapanggap ka pa rin walang alam. Pagkatapos mong pumirma sa kasunduan, susunod na ang bayad pinsala. Tungkol naman kay Xiao Guai, kung may konsensya ka pa, maaari kang dumalaw sa kanya paminsan-minsan. Ha? Gago ka. Gusto mong iwanan ang nanay at kunin ang anak, di ba? Kapag nahuli kitang inaapi mo ulit si Xiao Guai, hindi kita palalampasin. Anong pinagsasabi mo? Paano ko maapi ang mga bata? Yan Jinsuan. Ikaw. Aray. Muntik nang mamatay si Xiao Jing dahil sa hiwalayan. Pinipilit mo pa siya. Sa tingin ko, gusto mo lang akong patayin sa galit. Lolo, hindi siya karapat-dapat maging ina ni Xiao Guai. Tumahimik ka. Xiao Jing, huwag kang matakot. Habang buhay pa ang iyong lolo, ikaw ang magpakailanmang asawa ni Jinchuan. Lolo, hindi nagkamali si Su Shangjing bilang inang nagluwal kay Xiao Guai. Ngunit subukan mong tanungin si Xiao Guai, kung papayag ba siyang maging ina niya ito. Tama ka. Si Xiao Jing ang magiging ina ni Xiao Guai magpakailanman. Isang inang mapagmahal ngunit mahigpit. Ang aming mga ina po ng angkang yan. May anumang bagay bang napakahirap tiisin? Hayaan mo akong bumaba. Paano ko sasabihin sa iyo ang tungkol kay Su Xiang? Ako, sa tingin ko ikaw, sinadya mo bang galitin ako hanggang sa mamatay? Lolo, Tumawag ka ng 120. Ay hindi na kailangan. Basta hindi kayo maghihiwalay, ako ay magiging maayos na. Lolo, bakit pa siya kailangan? Noong panahong iyon, hindi sinasadyang pinainom ka ng gamot ng iba, at napadpad sa nayon ng gudya. Nayon ng guhiya. Hindi ba iyon ang aking sinilangang bayan? Buti na lang at naagapan ka ni Xiao Jing, at ipinanganak si Xiao Guai para sa'yo. Kung hindi, makakaya mo bang tumayo rito ngayon, at maging isang walang utang na loob? Nag-aalangan ako sa mga nangyari noong panahong iyon. Siya rin ang nagbigay sa akin ng lason, kaya't aksidente niya akong natagpuan. Sa loob ng maraming taon, ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, bilang isang asawa. Kung magsasalita ka pa tungkol sa hiwalayan, mamamatay ako sa harap mo. Sige. Ipinapangako ko. Huwag kang magpadalos-dalos, Lolo. Ha? Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Dapat kang manatiling disiplinado, at maging isang mabuting ina para kay Xiao Guai. Ay, Lolo. Ang pakikipag-ayos na sa pilitan ay hindi magludulot ng kaligayahan. Gugupitin ko ng tuluyan ang aking relasyon sa kanya. Para maging mabuti para sa ating dalawa. Si Xiao Jing, huwag kang matakot. Tutulungan ka ng iyong lolo. Lolo! Xiao Guai. Ang aking anak, ganito na pala kalaki. Xiao Guai, halika rito sa nanay, anak. Hindi! Tinuturuan ako ni Lolo na gumawa ng mga figurin mula sa lupa. Sige, Xiao Guai. Halika. Sumunod ka sa lolo. Bakit ba siya natatakot sa akin ng ganito? Wala pa akong mga alaala ni Su Xiaojing. Parehong asawa at anak, ayaw sa akin. Kailangan kong makahanap ng paraan para makaalis. Wow! Dalawang mamahaling bahay sa gitna ng lungsod. Isang mamahaling bahay sa tabing dagat. At isa pang bahay sa isang distrito ng magagandang paaralan. Oh, Diyos ko! Si Su Xiaojing pala ay isang mayamang babae. 100. 50 milyon. Ganito pala kayaman si Su Xiaojing. Magagamit ko ang perang ito para hanapin ang anak kong lalaki. Ang supporting actress na si Xu Anbei, dahil may malubhang sakit ang kanyang ina, ay naglunsad ng fundraising sa buong internet. Anbei.
Xiao Yuan, huwag kang matakot. Ako ang bahala sa mga bayarin sa ospital. Ang mahalaga ay mailigtas muna ang buhay ng bata. Gusto ni Tita Lin na uminom ako ng gamot para mapatid ang pagbubuntis. Hindi ako makakaiwas. Hindi ako magiging pabigat sa iyo. Anbay. Dati, laging ikaw ang tumutulong sa akin. Ngayon, may kakayahan na ako. Kaya na kitang tulungan. Kainin mo. Ano ang ginagawa ninyo? Ma'am, umalis na po ang lolo. Pinapakain lang po namin ang batang Ginoo. May sariling bibig si Xiaoguai. Kaya niyang kumain ng mag-isa. Kung mahuli ko pa kayong muli, hindi na kayo muling magkakatrabaho sa pamilya yan. Hindi ba kayo ang nagsabi sa amin? Ang pamilya yan ang nagbabayad sa inyo para alagaan si Xiaoguai. Ito ba ang pinapakain ninyo kay Xiaoguai? Hindi po, ma'am. Ito po ang gusto ninyong mangyari. Ano ba ito? Sabi ninyo, pakainin ang batang Ginoo ng sirang pagkain. Para magkasakit siya. Para bumalik si Enzong sa bahay. At manatili sa inyo. Natatakot kayo na gumaling ang pamangkin. Kaya aalis si Jian sa bahay. Pinainom ninyo siya ng malamig na tubig. At pinilit pa siyang kumain ng sorbetes. Sabi pa ninyo, ang maliit na pamangkin ay kasangkapan lang para agawin ang pagmamahal. Huwag nang pag-aksayahan ng pansin. Magpakita lang ng kabutihan sa harap ng lolo at chairman yan. Ayos na iyon. Tama na. Su Xiaojing, pinagmamalupitan ang sariling anak. Hindi katakatakang natatakot sa iyo si Xiaoguai. Ma'am, Umalis kayo. Huwag nang maglakad pa ng isang hakbang papasok sa bahay ng pamilya yan. bakit? Kung hindi pa kayo aalis, ire-report ko kayo. Dahil sa pang-aabuso sa bata. Xiaoguai. Su Xiaojing, ang pagmamahal ng isang ina na hindi mo naibigay kay Xiaoguai. Ibibigay ko. Xiaoguai, nagkamali ako noon. Ipinapangako ko. Ano ang nangyayari kay Xiaoguai? Xiaoguai. Tatawag ba ako ng 120? Sumasakit ang tiyan ng anak ko. Parang food poisoning. Ang address ay Residential Resort Area A, Zone 5 hanggang 1. Xiaoguai. Hello, yan Jin Zuan. Nagka-food poisoning si Xiaoguai. Dadalhin ko siya sa ospital. Pumunta ka agad doon. So Xiaojing, anong panloloko na naman ang ginagawa mo? Tulad noong nakaraan, pagkatapos mong abusuhin si Xiaoguai, tatawag ka sa akin para humingi ng tulong? Xiaoguai. Hoy! Hoy! Halika rito, Xiaoguai. Kanselahin ang lahat ng mga appointment ko ngayon. Opo. Paano ka naging ina? Ang bituka ng bata ay nasira na ng husto. Kung hindi mag-iingat sa pagkain, sa susunod, hindi na lang simpleng pamamaga ng bituka ang mangyayari. Paumanhin, doktor, mag-iingat talaga ako ng husto. Xiaoguai, kasalanan ko talaga itong lahat. Pasensya na, anak, hindi kita naalagaan ng maayos. Kung ang anak kong lalaki ay nakaranas ng pang-aapi tulad ni Xiaoguai, hindi ko kakayanin. So Xiaojing, huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka sa anak ko sa harap ko. Nababaliw ka na ba? Ilang beses na kitang pinaalalahanan. Huwag mong saktan si Xiaoguai. Huwag mong isipin na dahil mahal ka ng lolo mo, ay hindi kita kayang galawin. Hindi ako. Ang yaya na nanakit kay Xiaoguai. Tinanggal ko na. So Xiaojing, sa harap ng lolo ko, hindi ko direktang sinabi. Huwag mong isipin na wala akong alam. Ikaw ang nagutos sa yaya na pakainin si Xiaoguai ng sirang kanin. Pinilit mo siyang kumain ng ice cream. Pinainom mo siya ng malamig na tubig. Akala mo ba hindi ko alam? Alam mo, pero hinayaan mo pa rin silang gawin iyon. Maniwala ka. Hindi na ako gagawa ng anumang bagay para mapasaya ka. Lalong hindi ako gagawa ng anumang bagay na makakasakit kay Xiaoguai. Sa hinaharap, mamahalin ko siya ng buong puso. Ang kwento ng lobo at kordero. Maraming beses ko nang narinig yan. Maaari mong subaybayan ako anumang oras. Kung sasaktan ko ulit si Xiaoguai. Pagkatapos, maging isa akong matandang dukha na kinamumuhian at iniiwasan ng lahat. Tama na. Nanay, huwag kang umalis. Xiaoguai. Ayos lang. Nandito lang ang nanay mo.
Kawawa naman ang batang ito. Aalagaan ko siya. At gagamitin ko ang impluensya ng pamilyang yan. Para hanapin ang anak ko. Nagdradrama ka pa sa harap ko? Nasaktan mo siya. Dalhin mo siya sa nurse para maaligon. Hindi ako mapapanatag na ibang tao ang mag-aalaga kay Xiaoguai. Lalo na kung ikaw ang mag-aalaga sa kanya, mas lalo akong hindi mapapanatag. Puro kalokohan lang ang alam mong gawin. Nangangako ako. Mag-aaral ako ng mabuti. Tigilan mo na, araw-araw kang nanunumpa. Nanay, Maniniwala ako sa iyo sa huling pagkakataon. May iba pa akong gagawin. Kailangan ko nang umuwi. Kung may anumang mangyari, tawagan mo ako. Bantayan mo siyang mabuti. Kung may anumang kilos siya, kailangang i-report ang lahat sa akin. nanay, Gising ka na ba, Xiaoguai? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Gutom ka na ba, anak? Bibili ako ng almusal para sa iyo. lugaw na mili. Sige, bibili na ako ngayon. Magtiis ka. Xiaoguai. Nag-aalala ang mga magulang mo sa iyo. Kailangan mong gumaling ng mabilis. Siguradong babayaran ko ang lahat ng gastos sa ospital. Bigyan mo lang ako ng 2 araw. Anbay, ang sakit ng nanay mo. May utang na mahigit 100,000 piso. Wala kaming magagawa. Isa akong artista. Makakahanap ako ng pera para mabayaran kayo. Magkano ang utang niya sa inyo? Ako ang magbabayad para sa kanya. You know. Hindi ka pa pala namatay. Anong oras umuwi si Su Xiaojing kagabi? Kakalabas lang po ni Madam. Bumili ng almusal para sa Batang Ginoo. Talaga? Hindi po natulog si Madam buong gabi. Kaninang umaga, pagkatapos matanggal ang karayom ng Batang Ginoo, saka lang siya nakatulog ng sandali. Okay, naiintindihan ko na. Xiaoguai. Kagabi, sinaktan ka ulit ng nanay mo, hindi ba? Hindi. Su Xiaojing, nagbabalak ka na naman ba ng masama? May bagong plano ka ba? Na-transfer na ang 200,000 piso. Bayaran mo na agad ang gamot ng tita mo. Ikaw ba ang nakababatang kapatid? Nagkakamali ka ng tao. Pasensya na. Kamukha mo ang kaibigan ko. Magkamukha talaga kayo. Siya, Ano na ang nangyari sa kanya? Ang tagal mong bumili ng almusal. Hindi na makapaghintay si Xiaoguai. Opo, uuwi na ako ngayon. Baka alam ni Anbay ang tungkol sa akin. Kapag may pagkakataon, susubukan kong tanungin siya. Ang asawa ko, kailan ka ba nagkaroon ng kaibigan? Ganito lang ka-simple. mali ang pagkakaintindi mo. May utang ang nanay ko sa pagpapagamot. Natanggal ako sa trabaho. Ang asawa mo ang nag-advance ng pera. Salamat sa inyo at sa asawa mo. Bakit bigla siyang naging mabait? Ang galing-galing mo, anak. Busog na ako. Halika. Panasan mo ang bibig mo. Sabi ng doktor, wala na siyang problema. Pwede na tayong umuwi. Totoo ba? Xiaoguai, palitan kita ng damit. Anak, okay. Itong peklat na ito. Kailan pa ito nagsimula? Kapansin-pansin na yan mula nang ipanganak siya. Nandoon na yan nang ilabas siya sa delivery room. Totoo yan. Wala kang pakialam sa anak mo, ano? Si Xiaoguai ay dinala palabas mula sa delivery room ng ospital. Paano posible na siya ang anak ko? Halika rito, Xiaoguai. Kung ang nanay mo ay muling mananakit sa'yo sa hinaharap, sabihin mo agad sa tatay mo. Deal?
Kahit na naiintindihan kita, na sobrang mahal mo ang anak mo. Pero ang mga sinasabi mo, nakakainis ka talaga. Ikaw. Halika, umalis na tayo. Diyos ko, kung buhay pa ang anak kong lalaki. Sana katulad ni Xiaoguai, na nabibigyan ng pagmamahal at pag-aalaga. Hoy, MS, Suo, ang lihim tungkol sa anak mo. Kung ayaw mong malaman ng iba, magkita tayo sa dati nating lugar. MS, Suo, ang tagal nating hindi nagkita. sino ka? MS, Suo, madalas talagang makalimutin ang mga mayayaman. 5 taon na ang nakalipas. Naghatid ako sa'yo ng isang inabandonang sanggol. Ganito kabilis mo bang nakalimutan? Inabando ng sanggol. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ba ang pinaglalaroan mo? Ang kasalukuyang anak na lalaki ni Yan Jingsuan ay hindi rin talaga kanyang tunay na anak. Ano? 5 taon na ang nakalipas. Nagpanggap kang buntis para makapagpakasal kay Yan Jingsuan. Sa panahon ng dapat mong pagluluwal, ikaw, naghanap ka ng inabandonang sanggol sa lahat ng dako. Kalokohan ang sinasabi mo. Ang batang ito ay sarili kong anak. TSK. Kalimutan mo na yan. Sa bahay ng ate ko, may mga ulilang bata na walang gustong umampon. Ako ang nagdala ng bata sa'yo. Ganoon ba katanga si Yan Jinchuan? Aalagaan niya ang anak ng iba. Ha ha ha. Nakadepende yan sa kakayahan mo. So, Yan Jinchuan, kung malaman niya ang bagay na ito. Ikaw, so, ang kapalaran mo, ay tiyak na magwawakas ng masama. Ano ang gusto mo? Hindi naman ganoon karami. 20 milyon. Sa pinakamabilis na bilis, tulungan mo akong magpa-DNA test. CJ, Ma, halika't makipaglaro ka sa akin. Xiaoguai, kung hindi mo talaga anak si Su Shangjing, mamahalin ka pa rin kaya ni Yan Jinchuan. package. Si Xiaoguai ay hindi tunay na anak ni Su Shangjing. So, Shanji, Ha? Nako, malapit nang matapos ang buhay ko. ano ang ibig mong sabihin? Magpadane test sa akin at kay Xiaoguai. Nag-aalangan ka na hindi ako ang tunay na ama ni Xiaoguai? Si Xiaoguai ay tunay na anak ni Yan Jinchuan. Paano nangyari na napunta sa'yo si Xiaoguai? Ikaw, may maitutulong ba ako? Sabihin mo, ilan pang lalaki ang mayroon ka sa labas? Ay, wala naman. Ikaw lang talaga. Ano ang ibig sabihin nito? Ang pamilya yan ay napakayaman at makapangyarihan. Ikaw, iniisip mo lang ang diborsyo. Kailangan kong maghanda ng daanan para makatakas. Para kay Xiaoguai. Kaya, habang hindi pa ako patay, nagpaplano ka na ng DNA test para makuha ng anak mo ang mana? Sa huli, ang ari-arian ng ama ay mapupunta sa anak. Ang mga magulang na nagmamahal sa anak, laging nag-iisip ng pangmatagalan para sa kanila. Nagplano lang ako ng kaunti para kay Xiaoguai. Ano ang mali doon? Ikaw. Hayaan mo na. Muntik na akong mamatay. Ang mga kasalanang ginawa ni Su Shangjing. Muntik na akong mapagbintangan. Sinabi sa akin ng legal at finance team ng kumpanya na malapit ka ng pumirma ng kontrata sa artist na nagngangalang Xu Anbei. Nakumpleto na ngayon ang draft ng management contract. At humingi ka pa ng 50 milyong yuan na signing fee. Kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Iyon ang naiwan sa akin ng pamilya Su, isang artist management company. Kanino ako pipirma ng kontrata? Hindi mo dapat pakialaman yan. Nakalimutan mo na ba? Ako ang majority shareholder. Ako. Kagabi, seryoso akong nag-isip-isip. Ako ang may kasalanan sa lahat ng nangyari. Simula ngayon, seryoso akong magtatrabaho. Sa tingin ko, gusto mong maghanap ng lalaki para mainggit ako. Gusto mong mahulog ako sa'yo, di ba? Lalaki, na sobrang ordinaryo lang, pero ganyan kataas ang tingin sa sarili. Sa ngayon, negosyo lang ang gusto kong pagtuunan. Nakatira ako sa bahay ng pamilya yan. Para lang kay Xiaoguai. Nagpadane test ka.
Tapos bigla kang naging mabait kay Xiaoguai. Hindi kaya iniisip mo, na itapon ng ama para kunin ng anak? Bakit ko iisipin yun? Huwag mo nga apihin ang nanay ko. Xiaoguai, anong tawag mo sa akin kanina? Nanay, Gusto mong protektahan ang nanay mo, di ba? Mabuti, mabuting anak. Sa makatuwid, isasama kita sa kwarto para magbasa. Okay ba? okay po. Tara na. Kakaiba. Hindi siya yung tipo na gagamitin si Xiaoguai bilang kasangkapan para makipag-agawan sa pag-ibig. Si Xiaoguai ay tumanggap kay Su Shangjing nang napakabilis. Baka nagbago na talaga siya? Su Shangjing. Naisip ko na, gusto mong pirmahan ng kontrata kay Xu Anbei, hindi ako tatutol. Ngunit, hindi ka pwedeng maging ahente niya. Majority shareholder ka. Bakit mo kailangang pakialaman? Ang isang maliit na artista, na ganyan ang pagpapahalaga. Dati, hindi ka naman interesado sa ibang lalaki, kahit kailan. Natatakot lang ako na baka may masamang balak ka sa kanya. Yan Jinchuan. Baka naman, nagseselos ka na, dahil nakikipag-usap ako sa ibang lalaki. Nagsalita ka ng may panunukso. Parang kakaiba ka. Ako, natatakot lang ako na baka magtaksil ka pagkatapos ng kasal, at mapahiya ang pamilya nating yan. Bukod sa akin, nagkaroon ka na ba ng relasyon sa ibang babae? Wala, Bago ang kasal, wala ring nangyari. wala, ikaw lang ang laging nandyan, simulat sa poll. Si Yan Jinchuan ay may isang babae lang, si Su Shangjing. Iisa lang. E paano nangyari si Xiaoguai? Iba ang unang tumulong kay Yan Jinchuan. Nakita ni Su Shangjing, pinatay ang ina, at kinuha ang anak. Sino na naman ang iniisip mo? Array, tunay kang lalaki. Maging maluwag naman sana ang iyong kalooban. Ako kasi nangako na ako sa lolo mo, na hindi kita iiwan. Tutuperin ko ang pangako ko. Mahalin mo ang sarili mo. Sana gawin mo ang sinabi mo. Sabi nung lalaki, ibinigay niya si Xiaoguai kay Su Shangjing. May alam ka ba? Ganito kaliit ang bag. Dala mo ba ang pera? Hindi mo siguro ako niloloko? Dati, muntik na akong mamatay. Maraming bagay na hindi ko na maalala. Napanood ko na ang balita. Malaking bagay ito. Bahala ka dyan. Bago ka mamatay, pera lang ang kailangan ko. Ang ating kasunduan. Kailan pa ito nagsimula? Ika-12 ng Hunyo taong 2019. Araw na ninakaw ni Lin Yuya ang anak ko. Saan galing ang bata? Namaya pa ang ina nung bata ng manganak. Hindi kayang alagaan ng ama niya. Sakto, dumating ka sa baryo. Naghahanap ka ng inabando ng bata. Nakuha mo na. May ama ang bata. Niloloko lang tayo nito para sa pera. Akala ko, anak ko si Xiaoguai. Hoy, Naaksidente si Xiaoguai, dinala sa ospital. sige, pupunta ako agad. Heto, Mr. So, matapang ka, hindi magbayad. Pupuntahan ko ngayon si Yan Jinquan. Sige, pumunta ka. Tingnan natin kung ano gagawin niya sa'yo. Anak ni Yan Jinquan si Xiaoguai. Hindi, Photoshop lang yan, sigurado ako. Kung magsisinungaling ka pa tungkol sa anak ko, maghanda kang maubos ang lahat ng pera mo sa demanda. Dati, lumalabas tong babae, nakikipagrelasyon sa mga lalaki. Si Yan Jinquan ba yun? Nandito na si mama, anak. Anong nangyari? May nakasalubong kaming baliw na babae. Tanghaling tapat, ninakawan pa ng bata. Buti nakita agad ni Assistant Leo. Gasgas lang naman. Ma, lalaki po ako. Hindi naman masakit tong sugat. Ang tapang mo, Xiaoguai. Ito po ang report, ma'am. Okay lang po ang bata, pero huwag mabasa ang sugat, at kumain ng mga di maanghang. Salamat, Doc. AB negative ang blood type ni Xiaoguai. Katulad ng anak ko. Pareho kami ng blood type ni Xiaoguai. Hindi mo na ba naaalala to? Pasensya na, anak. Marami akong iniinom na gamot. Nakalimutan ko na ang maraming bagay. Pangako, lahat ng tungkol sa'yo, mula ngayon, maalala ko ng mabuti. Patawarin mo si mama. Malamang, nababaliw na ako sa pag-iisip sa anak ko. Kaya akala ko, anak ko si Xiaoguai. Kayong mag-ina, hindi na ba kayo uuwi? Tara na, anak, iuuwi na kita. Dahan-dahan lang.
Anbay, alam mo ba, nasaan ang anak ko? So Shanjing. Mahal, bakit ang bilis mo maglakad? Sino ito? Ginoong Su. Pasensya na, Anbay, wala akong oras na dalawin ang nanay mo nitong mga nakaraang araw. Pareho tayong pumirma ng artist contract. Malaking tulong na yon sa akin. So Shanjing. Naalala ko, ako ang nagbayad ng contract fee. Mauna ka na, ihatid mo muna si Xiaoguai pauwi. May kailangan akong pag-usapan kay Anbay. Anbay, kailangan kitang kausapin. So Shanjing. Dapat alam mo kung ano ang estado mo. Ako ang chairman ng Su Artist Agency. Kailangan munang pag-usapan ni Mommy ang trabaho niya kay Tito. Sumama ka muna kay Daddy pauwi, okay? Okay, Daddy, huwag mong istorbohin ang trabaho ni Mommy. Ilang araw lang kitang pinagpakitaan ng mabuti. Nagkakampante ka na sa nanay mo? Salamat, Manager Su. Sabi ng matalik kong kaibigan, na dapat ako ay magiging isang sikat na artista balang araw. Sayang lang, wala na siyang pagkakataong makita yon. Bakit naman? Namamatay ang anak niya nung bata pa. Hindi niya kinaya ang lungkot. Nagpakamatay dahil sa depression. Nagpakamatay. Imposible. Totoo yon. Nakita mismo ng stepmother niya. Wala kang alam, Daddy. Tiyak na ayaw sa'yo ni Mommy. Sasabihin ko sa'yo, kung ang nanay mo ay sinama ng ibang lalaki, hindi ka na niya kukunin. Ganun ako kamahal ni Mommy. Tiyak na isasama niya ako. Yan Shuo. Ginoong Su. Anong nangyari sa'yo? Wala. Naaawa lang ako sa kaibigan mo. Kawawa talaga ang mag-ina. Gusto ni Yuno ang mga taong di sumusunod sa agos. Ginoong Su, ang lapit mo sa itsura ng kaibigan ko. Kung nandoon lang ako sa tabi niya noon, hindi sana nangyari ang ganito. Bawat isa ay may sariling kapalaran. Kung malaman ng kaibigan mong natupad ang pangarap mo, tiyak na matutuwa sila para sa'yo. Trabaho lang ba talaga ang pinag-uusapan nila? Daddy, gusto mo maghiwalay kayo ni Mommy, di ba? Bakit parang excited ka? Habang kasal pa kami, ang nanay mo ay asawa ko pa rin. Anong ginagawa ninyo rito? Sinabi ko nang umuwi ka muna. Xiaoguai, gutom na ako. Pasensya na, mahal. Uuwi na kami at magluluto si Mommy ng pagkain. So Shanjing. Hindi ko na kailangan pang ipaalala sa'yo na ako ang pinakamalaking shareholder ng Su Group. Eh ano naman? Ayokong magkaroon ng masamang balita ang mga artista ko habang nasa kontrata pa sila. Syempre naman, ano pa bang mas masarap kaysa sa pagtatrabaho para kumita? Kanselahin ang kontrata sa mga taong puro pag-ibig lang ang iniisip. Ang pag-arte, ang pinakamalaking pangarap ko. Gusto ng nanay ni Xiaoguai na maging pinakamalaking manager sa Haicheng. Okay. Ngayon nainggit na ako sa tatay. Mabuti, sa wakas, umibig ka na rin kay Xiao Jing. Ayos lang. Ayos lang. Dati, hindi mo man lang pinapansin si Xiao Jing. Maghihiwalay kayo ang laging nasa isip mo. Ang dahilan kung bakit hindi ako nakipaghiwalay ay, palagi akong pinagbantaan ng lolo. Anong tinitingnan mo? Kahit ngayon, nagpapalitan pa rin kayo ng kurot sa ibang lalaki. Kung magpapatuloy ka sa ganyan, maghihiwalay pa rin tayo sa huli. Linawin mo. Nagnegosyo lang ako. Pwede kang magnegosyo, pero huwag kang makipag-away sa ibang lalaki. Gusto magnegosyo ni Xiao Jing. Ano nang ikinagagalit mo? Dapat suportahan. Lolo, maraming negosyo ang Yan family. Bakit artist management company pa ang pinili niya? Sa tingin ko, may iba siyang motibo. Oo, gusto kong sumikat. Gusto kong tumayo sa pinakamataas na lugar para mahanap ang anak ko. Sa tingin ko, nagsiselos ka lang kay Xiao Jing. Lolo, Nanay, sumasakit ang tiyan ko. Xiaoguai. Xiaoguai. Bakit ka nakatayo dyan? Bilisan mo, magmaneho ka na. Oh, Nanay, ayokong pumunta sa ospital. Huwag kang matakot, anak, kasama mo palagi ang nanay. Okay ba? Yan Shuo, huwag kang magbiro. Kakagaling mo lang sa ospital. Ginulo mo na naman ang bata. Dalhin mo ang bata sa kwarto para magpahinga. Kung may kailangan, tawagin ang family doctor. Hindi pwede. Kailangan pa rin pumunta sa ospital para makasiguro. Nanay, hindi na ako masakit. Tulog na tayo. Gusto kong kwentuhan mo ako ng fairy tale. Hindi na masakit.
Kapag may nararamdaman kang hindi maganda, sabihin mo agad sa nanay, ha? Aha. Gusto kong yakapin ako ng tatay. Bilisan mo, buhatin mo si Xiao Guai at dalhin sa kwarto. Pupunta ako sa banyo. Sandali lang, mapa. Biglaan niyang kinain ang pinto. Magkasama kayong matulog ngayong gabi. Ano ba yan? Lolo, buksan mo ang pinto. Kayo ni Xiao Jing ay legal na mag-asawa. Hindi labag sa batas ang magkatulog. Inaantok na rin kami ni Xiao Guai. Matutulog na kami. Tara, Xiao Guai. Lolo, tama na ang biro. Buksan ang pinto. Hayaan mo na. Ginawa na ito ng lolo. Tiyak na hindi niya tayo papayag ang lumabas. Ngayong gabi, ako ang matutulog sa kama. Ikaw, sa sahig. Ako, sa sahig. Ano naman ngayon? Anong ginagawa mo? Natutulog sa sahig. Hayaan mo akong maglatag ng kumot. Ano kaya ang gagamitin ko? Humiga ka na. Bilisin mo. Okay na to, di ba? Saan ka nag-aral? Nung bata pa ako, nasa sahig ako. Paano pahihintulutan ng pamilya Suna? Matulog ka sa sahig? Hindi ako mapakali matulog. Madali akong mahulog sa sahig. Ikaw ba talaga si Su Changjing? Kung hindi ako si Su Changjing, sino pa? Kung ganito dati, gusto mo bang habarin lahat ng damit mo at ibalot sa akin? Wala ka bang hiya? May anak na tayo, nahihiya ka pa rin? Totoo ang sinabi ni Su Changjing. Noong pumunta ako sa Go Village, binigyan mo ako ng gamot. Ikaw ang gumawa noon, di ba? Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Hayaan mo na. Salamat sa'yo. Dahil binigyan mo ako ng magandang anak, Su Changjing. Nakakatulog sa parehong kwarto niya. Masarap din pala ang pakiramdam. Nakakatulog sa parehong kwarto niya. Nakakailang. Anong ginagawa mo? Di pa natutulog sa kalaliman ng gabi. Huwag. Inanyayahan ni Yan Jingxuan. Huwag kang pumunta. Sige, sige. Hindi ako pupunta kahit saan. Hindi ako pupunta. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Okay lang yan. Inanyayahan ni Yan Jingxuan. Mukhang kaya mong gawin ang lahat. Akala ko ba takot ka sa kulog? Wow! Ito, ang dibdib mo. Ang sarap sa pakiramdam kapag hinawakan. Bakit ngayon ko lang napansin? Medyo gwapo ka pala. Yan Jingxuan. Buiwei, anong ginagawa mo kanina? Bakit hindi ko napigilan? Ang lamig. Demonya, ibalik mo ang anak ko.
Mabait na bata, manatili ka sa bahay. Huwag kang matakot. Ang lamig. Ang init. Hindi ko napansin dati na ang cute-cute mo pala. Good night, mahal. Ah. Paano ka napunta sa kama? Kagabi, sinabi mong giniginaw ka. Kinuha ko ang kumot para takpan ka. Ayaw mo akong paalisin, di ba? Imposible. Gusto ko lang maging masama. Sino ba talaga ang masama? Kagabi, di ka makatulog. Nababaliw ka na ba? Kagabi, talagang nakatulog ako. Ikaw ang gumising sa akin. Tingnan mo, wala akong ginawa sa'yo. Anong pakiramdam? Mukhang medyo disappointed ka. Kung kailangan mo pa ngayon, hindi pa huli. Nanay, tatay. Ah, sige, mag-usap kayo. Xiao Gui, magkakaroon ka na ng kapatid na lalaki o babae sa lalong madaling panahon. Alis na. Yun, ayusin na ang gamit at maghanda na para sa almusal. Yun, kayo na lang kumain. Pasok na ako sa trabaho, ha? Ah, Ginoong Su, programa tungkol sa pag-ibig. Hindi siguro angkop na sumali ako. Sa mga variety show, hindi totoo ang pag-ibig. Pumunta ka para magdagdag ng init. Anong ginagawa mo rito? Ginoong yan. ako ay isang investor. Dumalaw para obserbahan ang operasyon. Ah, Oo, ginoong yan. Siya ang nag-invest ng 20 milyon sa aming programa. Salamat, Ginoong yan. Gumaling na ang nanay ko. Hindi na kailangan. Matagal nang may tradisyon ng pagbibigay kawang-gawa ang pamilya yan. Noong nakaraang taon, nagkasakit ng malubha ang nanay ko. Iyon ay ambulansyang idinonate ng Yan Foundation. Naabot ang Gu Village ng napapanahon para mailigtas siya. ang ambulansyang idinonate ng pamilya yan. Noon, 7 buwan na akong buntis. Sinalakay ako ni Tiyang Lin. Kung wala ang ambulansya, malamang patay na ako at ang anak ko. Hindi ko inakala na si Yan Jinchuan pala ang tumulong sa amin. Ginoong Su, And bye. Kung gayon, mag-promo shoot na tayo. CJ, Hindi ba tutol ka sa pagtatayo ko ng kumpanya? Bakit bigla-bigla na lang sumuporta? Ako ang major shareholder ng SUS Agency. May pera, bakit hindi kunin? Kaya nga dahil sa dahilang iyon. Wala nang iba. Ano sa palagay mo ang dahilan ko? Hindi ako natatakot na may iba kang iniisip. Dahil maganda ako tulad ng bulaklak. Maganda mula ng ipanganak. Kung talagang may nararamdaman ako sa'yo, ano ang gagawin ko? Ha ha ha. Major shareholder. Hindi mo kailangang gamitin ang charm mo para akitin ako. Pag-iigihan kong kumita ng pera para sa iyo. Gagawin kong mas malaki at mas matatag ang kumpanya. Gu Yiwen, ang misyon mo ngayon ay kailangan mong sumikat ng mabilis para mahanap ang iyong anak na lalaki. Tungkol naman sa kanya. Anong pinagtatakbuhan ninyo? Ganoon ba ako kay Tepat? Babae. Tiyak na hindi ka makakatakas sa akin. Sa telenobelang pinapanood niya, hindi ba ganito ang eksena? Hindi ba sapat ang pagiging tapat ng pagpapakita ko? Kumusta, Lolo? Jinchuan, magmadali kang umuwi. May nangyari na. Opo. Lolo, ano po iyon? Bilisan nyo, bihisan nyo ang binata. Aray, aray, aray. Anong ginagawa nyo, Lolo? Pagod na pagod ka kagabi. Inumin mo agad itong pampalakas habang mainit-init pa. Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako pinauwi? Ito ay isang napakahalagang bagay na may kinalaman. Sa mga inapo ng pamilyang yan, habang maganda ang relasyon mo at ni Xiao Jing, kailangan nyo nang magkaroon agad ng pangalawang anak. Di maglalaon, uwi na si Xiao Jing. Dapat sundin nyo ang lahat ng sasabihin ko. Lolo, sa ngayon, si Xiao Jing ay nakatuon lang sa pagtatrabaho. Hindi ako magiging pabigat sa kanya.
Ang pamilya natin ang numero unong mayaman sa Haichen. Gaano ba kalaki ang negosyo para masabing malaki? Bilisan nyo, bihisan nyo ang binata. Sige, ako na ang bahala. Maaaring magustuhan ito ni Xiao Jing. Parang hindi gaanong bagay sa suot ko. Hahaha, sa wakas, naunawaan mo rin. Yung regalong binili ni Lolo para kay Mama dumating na ba? Xiao Gui. Xiao Guai. Sino ba talaga kayo? Bakit niyo ninanakaw ang anak namin? Ipaglalaban ko ang buhay namin laban sa inyo. Lolo. Si Xiao Gui ang tunay kong anak na lalaki. Ako ang tunay na ina ni Xiao Gui. Nagsisinungaling kayo, hindi kayo ang nanay ko! Hawak-hawak ang peking ulat na hindi namin alam kung saan galing. Naglakas loob kayong mandaya sa pamilyang yan? Paano ninyo nagawang magsinungaling sa pamilyang yan? Lumabas na kayo agad sa pamilyang yan. Kahit isang segundo pang magtagal. I-report ko kayo sa pulis. Nakalagay dito ang tatak ng ospital. Paano ito mapapalsipika? Kung totoo ang ulat, saan ba talaga nanggaling ang DNA ni Xiao Guai? So Shanjing, hayaan niyo akong siyasatin ang relasyon sa dugo ni Xiao Guai at inyo. Kaya ako mismo ang kumuha ng sample para ikumpara ang DNA ni Xiao Guai sa DNA ng anak kong babae. Kalokohan. Para saan ba ginagawa ito ni Su Shanjing? Kalokohan. Hindi kailanman nagbuntis si Su Wangjing. Ako ang nagbigay sa kanya ng batang ito. 5 taon na ang nakalipas. Sa baryo, ang anak kong babae ay pinwersa ng isang lalaking may sakit sa pag-iisip na makipagtalik. At pagkatapos ay nanganak siya. Kasinungalingan. Xiao Gui. Xiao Gui, pasensya na, anak. Babalik na ako ngayon para alagaan ka. Hindi ikaw! Ayusin mo ito. Magbigay ka ng paliwanag. Jin Chuan. Noong mga panahong iyon, ako ang tumulong sa iyo sa Gujia Village. Ang kwintas na ito ay ang bagay na iniwan mo noong taong iyon. Siyempre, akin ang kwintas na ito. Noong panahong iyon, ako ay... Noong panahong iyon, nadroga ako. Nawala ang kwintas na ito. Isang kwintas lang. At sinisisi mo na ang asawa ko? Akala mo ba tanga ko? Hindi ko ginawa iyon. Ikaw ang tanga. 5 taon ka nang niloloko ni Su Shangjing. Hindi mo pa rin alam. Huwag mong sabihin iyan kay Jin Chuan. Ang anak kong babae ay walang balita mula sa'yo. Desidido siyang ipanganak ang bata. Nag-aalala ako. Mahihirapan siyang magpakasal muli kung may anak siya. Kaya ako ang nagdesisyon. Ipadala ang bata para alagaan ng iba. Maraming taon na ang lumipas. Nakita kong umiiyak si Xiao Ya, puno ng luha ang mukha. Hindi ko na talaga matiis, kaya hinanap namin si Xiao Guai. Bago manganak si Xiao Jing, nawala siya ng ilang araw. Nandito pa rin ang Comedrona noong panahong iyon. Maaari niyang patunayan. Ang Comedrona na tumulong sa panganganak noong panahong iyon, ay inihanda ng Yan family. Kung may mali, bakit hindi mo sinabi? Ang Comedrona ay binayaran na. Basta't sapat ang bayad, pera ang gumagalaw sa mundo. Hindi mo ba alam? Kaya kayo ay sumuhol sa ospital. Para gumawa ng peking sertipiko ng pagiging ama, para lokohin ang pera ng Yan family. Ikaw, Jin Chuan. tumahimik ka. Sino ang nagpahintulot sa iyo na tawagin ang pangalan ko? Ginoong yan. Hindi kami humihingi ng pera. Gusto ko lang makita ang anak ko. Ang anak kong babae, ay laging naiisip ka. Nakikita ko yun palagi. Nasa puso ko. Xiao Ya. Pasensya na, anak, sa ginawa ko sa iyo. Hindi ko dapat ginawa ang ganitong kalokohan. Tatay, hindi kita sinisisi. Basta't nakikita kong maayos at masaya si Xiao Guai ngayon. Ayos na iyon sa akin. Ginoong yan. Nakikiusap ako. Hayaan mo akong manatili sa Yan family para alagaan si Xiao Guai. Kahit na bilang yaya lang. Masaya akong gawin iyon. Huwag kang magdrama sa harap ko. Umalis ka na. Nakikiusap ako, ibalik mo sa akin si Xiao Guai. Hindi kita kakalabanin. Ang posisyon bilang ginang yan ay sa iyo magpakailanman. Sino ka? Huwag kang matakot, nandito ako. Ikaw. Kilala mo siya, di ba?
Kung gayon, dapat alam mo, ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Nakikiusap ako, ibalik mo sa akin si Xiao Guai. Ano ba ang sinasabi mo? Ano man ang sabihin nila, lagi kitang pinagkakatiwalaan. Ginoong Su, handa ka bang sumailalim muli sa DNA test, kasama si Xiao Guai? Jin Chuan, ako. Ang aking asawa ay hindi kailangang patunayan ang kanyang sarili sa inyong lahat kung sasaktan ninyo ang aking asawa muli ng kahit isang salita. Sabi mo, ikaw ang tunay na ina ni Xiao Guai. May ebidensya ka ba? Ito ang safety test report namin ni Xiao Guai. Si Xiao Guai ang anak na daladala ko sa loob ng 10 buwan. Bago ipanganak, Gusto kong sumailalim ka sa parentage test, kasama si Xiao Guai muli. Matatakot ka ba? si Xiao Guai ay anak ko. Bakit ako matatakot? So Shanjing, ano ang ibig mong sabihin? Ako at si Xiao Guai ay walang anumang kaugnayan sa dugo. 5 taon. So Shanjing, niloko mo ako sa loob ng 5 taon. Pasensya na, Jin Chuan. Huwag mo akong hawakan. Kayong dalawa, lumabas kayong lahat. Jin Chuan. Huwag mong gawin ito. Nanay, gusto ko lang na ikaw ang maging nanay ko. Xiao Guai. Pasensya na. Xiao Guai, ako ang iyong tunay na ina. Nanay, sila ang mga sinungaling. Xiao Guai. Pasensya na. Nanay ang sinungaling. Hindi ako ang iyong tunay na ina. Ikaw pa rin ang nanay ko. Tatay, paalisin mo na ang mga masasamang tao. Lolo, ginang yan. Ngayong aminado na si Su Shangjing. Dapat ninyong bigyan ng paliwanag ang aking anak. Kung mapatunayang si Lin Xiaoya, ang tunay na ina ni Xiao Guai, ang pamilya yan, ay magiging mabuti sa kanya. Halika. Isagawa ang DNA test para sa kanila. Kung hindi ikaw ang ina ni Xiao Guai, ang pamilya yan, ay magsasagawa ng buong investigasyon. Ho, ang anak kong babae ay takot sa iniksyon at pag-inom ng gamot mula pagkabata. Laging nababahala kapag nakakakita ng doktor. Tama. Sige na. Ang parentage test ay hindi nangangailangan ng pagkuha ng dugo. Ibuka ang iyong bibig. Bata, ibuka mo ang bibig mo. Ayaw ko! Huwag kang magmalikot. Ginoong matanda. Ipapadala ko ang resulta sa lalong madaling panahon. Mabuti. Ano man ang resulta. Dapat nang umalis sa pamilya yan. Lolo. Hintayin muna natin ang resulta bago mag-usap. Kayong apat. Hindi maaaring umalis kahit saan. Matandang Ginoo. Ginoong yan. Lumabas na ang resulta. Ang resulta ng DNA test ng munting prinsipe at ni Lin Xiaoya ay magkadugo. Xiao Guai, ako ang tunay niyang ina. Halika rito sa akin, anak. Hinay, ayaw mo na ba sa akin? Xiao Guai. Gusto ko ring makasama ka, anak. Ngunit ang iyong tunay na ina ay siya. Ayaw ko sa kanya. Mukha siyang babaeng magnanakaw. Gusto kong kumain ng inihaw na sausage. Buti na lang naghintay ka rito. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Tumigil ka dyan. Xiao Guai. Ayos lang. Lolo. Ginoong yan. Ang anak kong babae ang ina ni Xiao Guai. Ang inyong pamilya, paano kayo magbabayad pinsala sa kanya? Hindi ko kailangan ng anumang bayad pinsala. Gusto ko lang manatili sa bahay ng mga iyan para alagaan si Xiao Guai. Magpapalinis ako ng 2 silid para sa mga bisita. Manatili muna kayo rito. Bibigyan ko kayo ng kasagutan. Salamat, ginoong yan. Jin Chuan. Sumunod ka sa akin sa itaas. Paumanhin. Aray.
Kayong dalawa, paano ninyo plano na ayusin ito? Payag akong makipaghiwalay kay Jinchuan. Para maging buo ang pamilya nilang tatlo. So Shanjing, isang malaking kasinungalingan ang sinabi mo. Ganun na lang ba? Aalis ka na lang ng ganon-ganon? Ano pa bang magagawa ko? Ayaw ko ring iwan si Xiaoguai, at gusto rin niyang makasama ako. Lolo, ngunit wala na akong lugar sa bahay na ito. Sabi ko na nga ba? Habang buhay pa ako, ang bahay ng pamilyang yan ay magiging bahay mo parati. Lolo. Paumanhin. Lig, ikaw. Akala ko matigas lang ang ulo mo. Isang bagay na seryoso tulad ng pagbubuntis at panganganak. Paano mo kami nalinlang? Ang mga nangyari noon. Hindi ko na masyadong maalala. Lolo, ganito na ang nangyari. Walang saysay ang magsalita ng magsalita. Bigyan muna natin ng panahon para magpalamig ng ulo. Ang bagay na ito. Ako na ang bahala para maayos ito. Umalis na tayo. Buino. Ngayon, may tunay na ina na ang nag-aalaga kay Xiaoguai. Wala nang mang-aapi sa kanya. May hindi ka pa ba kayang bitawan? Bunso, paumanhin. Dapat kang maging masaya. Lumaki kang masaya. Ma, huwag kang umalis! Ma, huwag kang umalis! Paumanhin, anak. Naghihintay din sa akin ang anak ko. Ma... Xiaoguai. Susuwang Jing. Hindi na babalik si Mama, di ba? Paano siya naging ganun katapang? Susunduan ko ngayon ang nanay mo. Xiaoguai, huwag kang umiyak. Nandito na si Mama. Bakit hindi ka man lang kumatok bago pumasok? Enes yan. Nagluto ako ng almusal. Sabay tayong kumain. Xiaoguai, Ikaw ang dahilan kung bakit kailangang umalis si Mama. Huwag kang bastos. natatakot lang ako na masaktan mo si Xiaoguai. Huwag mong isiping wala akong alam. Anong iniisip mo? Enes yan. Sumunod ka sa akin. May ibibigay ako sa'yo. Noong una, iniligtas mo ang buhay ko. Ang 500,000 ito ay pasasalamat ko sa'yo. Hindi ko kailangan ng pera. Gusto ko lang manatili para alagaan si Xiaoguai. 5 taon nang hawak ni Susu ang Jing si Xiaoguai. Hanggang ngayon, ayaw pa rin niyang tanggapin ako. Tumahimik ka. Dahil kayo ang unang nag-iwan kay Xiaoguai. Inakala lang ni Xiaojing na siya ay isang batang inabandona, kaya inalagaan niya ito sa tabi niya. Paano naging si Xiaojing ang kumuha ng anak mo? Ang kumuha ng anak mo? Ako naman, dahil sobra lang ang pag-aalala kay Xiaoguai. Nagkamali lang ako ng salita dahil sa pagmamadali. Nag-aalala ka kay Xiaoguai? Alam mo kung nasaan ang bata. Sa loob ng 5 taon. Hindi mo man lang hinanap ang bata. Ako, Alam kong si Xiaoguai ang anak ko. Nakikita ko sa ekspresyon ng mukha mo. Akala mo ba hindi ko alam? lihim na ipinadala ni Papa si Xiaoguai. Wala akong kaalam-alam. May problema sa digestive system si Xiaoguai. Hindi ko alam kung mabuti ba si Lin Xiaoyao sa kanya. Buino, walang kinalaman sa iyo ang lahat ng bagay ng pamilya yan. Ang mahalagang misyon mo ay hanapin ang sarili mong anak. MS, Yan Haning. Ito ang regalo para kay Anbay. Listahan ng napiling mga artista para sa love team. Tingnan mo kung may angkop. Sige. Ang magsing irog na madaling magpasikat ay sisikat na parang paputok. Kung ako mismo ang sisikat, mas madali na ngayon para sa akin na hanapin ang anak ko. Hindi talaga ito angkop. Ayos lang, ipagpapatuloy ko ang paghahanap. Huwag na kayong mag-abala. Ipapareha ko na lang ang sarili ko kay Anbay. Array. Sa variety show na ito, kahit sino ay pwedeng maging magkapareha. Hindi pa rin naman ito totoo. Ano sa tingin mo? Ginoong Su, gaano man kalalim ang pag-ibig na ito ay gawa-gawa lang. Hindi dapat makipag-away sa taong may kasintahan, na nasa isang relasyon. Tama. Kung malaman ito ni Ginoong yan, mawawalan na ng saysay ang programa natin.
Pakitawag na lang po akong Ginoong Su. Diborsyada na ako. Soltera na ako ngayon. Pwede na ba akong sumali sa programa? Pwede. Hala, hindi pwede. Kung malaman ito ni Ginoong yan. Kakadiborsyo mo lang. Sasali ka agad sa dating show? Leeg. Mga ayos. Pakiayos naman po ng mukha ko. Nauunawaan po. Aray. Ginoong Su, hindi mo naman siguro ginawa ito para lang matulungan ako sa programa. Kaya ka nagpadiborsyo, di ba? Maaasahan mo ako. Wala itong kinalaman sa'yo. Direktor Leo. Kung si Yan Jinjin ay maghasik ng gulo sa'yo, gagawin ko. Goodbye, my love ang programang ito. Mabuti, kung hindi, mapipigilan tayo ni Chairman yan. Siyempre, Maligayang panonood sa premiere ng Sparks of Love, unang bahagi. Ang aming mga panauhin ay mamumuhay bilang magsing-irog sa loob ng 20 araw. Halika, batiin natin ang ating mga manunood. Kumusta po kayong lahat? Ako si Yuno, isang ahente ng artista. you know. Ako naman si Xuan Bai, isang artista. Ginoong yan, nakita ko na po ang ginang. Nasa isang reality dating show po siya ngayon. Ano? Gusto kong hanapin ang taong napakahalaga sa akin. Gusto kong maranasan ang pakiramdam ng pag-ibig. Para sa mga susunod kong drama, magagamit ko ito. Kalokohan. Pakisabi sa PR na ayusin ang mga komento. Opo, Nagkaroon na ba kayong dalawa ng dating karanasan sa pag-ibig? Wala. Sabi niya wala. Kung wala siyang dating karanasan sa pag-ibig, ano ako? kayo at ang dating niyong asawa. Parang hindi naman kayo nagmamahalan. Hindi ko pa. Nilagdaan ng mga papeles ng diborsyo. Sumali na siya sa dating show. Ano sa tingin mo ako? Huwag kang magalit, ginoong yan. Lahat ng love variety show may script. Ang mga sinasabi ng iyong asawa, baka script lang na isinulat ng direktor. Pumunta sa shooting location ng show. Wala pa kayong naging pag-ibig noon. Kayo ang first love ng isa't isa. Wala pa akong naging pag-ibig. Pero nagpakasal na ako. Ibig mong sabihin, diborsyada ka na. Diborsyada na. Ano naman? Diborsyada na, wala namang problema. Basta single ka. Pwede kang sumali sa festival namin. Pasensya na. Wala akong ibang ibig sabihin. Ang iniisip ko lang ay, kung nagpakasal ka na, bakit wala ka pang naging pag-ibig? Ang kasal ko. Mula simula hanggang wakas. Walang pag-ibig. Bilasin nyo. I off ang mga komentong ito. Kung makikita ito ni Ginoong yan. Nakita ko na. Ginoong yan. Ano ang ginagawa mo rito? Itong pangit na programang ito. Hanggang kailan pa ito ay show-shot? Malapit nang matapos. Dito na nagtatapos ang press conference. Hintayin nyo ang full episode. Kaaway. Bitawan mo ako, Yan Jinchen. Ano ang gagawin mo? So Shanjing, iniwan mo ang kasulatan ng diborsyo, tapos lumipat ka sa iba. Naghanap ka na ng pag-ibig. Ano sa tingin mo ako? Ako at si Anbay ay magkakilala pa noong bata. Malalim ang samahan namin. Wala akong ibang iniisip sa kanya. Nagsoshot lang kami ng show. Hindi talaga kami nagmamahalan. Gusto mong i-promote si Shu Anbei? Pwede kitang tulungan, pero bakit may mga kakaibang sinabi ka sa show? Ano ang sinabi ko? Sinabi mong wala ka pang naging pag-ibig. At sinabi mo rin kasama ako, walang pag-ibig. Ikaw. Sabihin mo ng malinaw. So Shanjing, minahal mo ba ako? Mahal mo pa rin ako, hindi ba? Hindi kita minahal. Huwag kang magsinungaling. Sinabi ko nang aayusin ko ang lahat. Bakit ka tumakas ng walang palem? Ang kasal natin ay isang pagkakamali. Bumalik na ang tunay na nanay ni Xiaoguai. Ako ang outsider. Oras na para ibalik ang gamit sa may-ari. Ibalik ang gamit sa may-ari? So Shanjing, akala mo ba bagay lang ako? Inagaw mo, nagsawa ka na. Tapos itatapon mo na sa iba? Hindi.
Tayo. Noon pa man, nagpakasal lang tayo dahil kay Xiaoguai. At dahil din kay Xiaoguai kaya hindi tayo nagdiborsyo. Ang kasulatan ng diborsyong iyon, ikaw mismo ang nagpirma sa akin. Matagal ko nang ayaw magdiborsyo. So Shanjing, Ha? So Shanjing, mahal kita, kahit na ikaw ang nanay ni Xiaoguai o hindi. Mahal kita palagi. Pasensya na, Jin Xuan. Ang nanay ni Xiaoguai ay si Lin Xiaoya. Hindi na ako pwedeng magkamali ulit. So Shanjing, kung hahabulin mo siya ngayon, lalo lang lalayo ang asawa mo. Ikaw naman, nag-away kayo ng asawa mo, gusto ng programa mong pataasin ang ratings. Kahit anong paraan, gagawin. Isang babaeng may asawa na. Paano mo siya papayagang sumali sa dating show? Huwag mo akong pagbintangan. Kahit bigyan mo ako ng 10 tapang, hindi ko rin gagawin yan. Sabi ni MS, yan, diborsyado ka na. Hindi valid ang diborsyo kung isang tao lang ang pumirma. Ang programa, tuloy lang ang shooting. Dagdagan ng isang tao. Napakaganda ng maliit na hardang ito. Dito ba tayo magsushoot ng programa sa loob ng 20 araw? Dumating na si Anbay. Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? Naligaw ka ba? Cut. Tigilan na ang shooting. MS, yan. Diborsyado na ako. Ako si Yunuo. Bakit siya nandito? Ako ang investor. Ang nagbigay ng ginto. Maging magalang ka naman. Oo, ito po si Mr. Yan. Bagong saling guest. Si Anbay. Espesyal na kaso. Ang love team ninyong dalawa. 2 lalaki at 1 babae. Love triangle. Ang labo naman ito. Palayasin mo siya. Hoy, triangle. Ang pinakamatatag na relasyon sa lahat ng relasyon. Gusto mo namang sumikat si Anbay, di ba? Tutulungan ko kayo. Hindi na kailangan. Umalis ka na. Bilis, bilis. Array, alis. Yunuo, ang tagumpay ng programang ito. Nakasalalay sa pagsang-ayon mo, MS, yan. Hindi natin dapat siyang galitin. Ganito na lang. Alam kong nasasaktan ka. Inilipat ko na ang missing person announcement na dati ay nasa dulo ng programa. Sa mismong programa na. At paulit-ulit na ipapalabas. Ano sa tingin mo? Sige, para mahanap ang anak ko. Kaya ko to. Sige. Pwede na ba tayong magsimulang mag-record ng episode? Wala ka sa bahay para alagaan si Xiaoguai. Anong ginagawa mo rito? Kailangan kong ibalik sa bahay ang nanay niya. Sabay tayong uuwi. Sabi mo, hindi tayo nagmahalan. Sa loob ng 20 araw na ito, seryoso akong manliligaw sa'yo. Trabaho ito. Huwag kang magkagulo. Ang rating ng programa natin, tataas ng tataas yan. Direk, pwede na ba tayong magsimulang mag-shoot? Pwede na, pasensya na, MS, yan. Ulitin mo yung eksena nung pumasok ka. Action. Parang hindi ako welcome sa babaeng to Hindi ka sa tipo ko. Huwag mo nang sayangin ang oras ko. Cut. Yunuo, eto, ang reality show na to tungkol sa pag-ibig. Ang pinaka-importante ay yung emotional push. Hindi ba bumababa ang rating ng programa? Directly yan. Hindi naman bobo ang mga netizen. Nakapag-asawa na ako sa kanya. Ngayon, papanggapin mo akong hindi siya kilala. Hindi ko kaya yun. Pagdating ko, paki-react naman. Ganun ba kahirap magpanggap na normal lang? Ang mga investor, bayad lang ang kailangan. Huwag kang masyadong magsalita ng kung ano-ano. So Shanjin, talagang ayaw mo talagang sumali sa programa kasama ko? Sinasabi ko lang ang totoo. Kahit reality script, kailangan makatwiran. Hindi ba, Direk? Oo. Kasalanan namin yun. Kung ganun, aayusin namin ang script. Magpahinga muna kayo.
Yan Jinchuan. Nasa bahay si Xiaoguai ngayon. Kailangan niya ng mag-aalaga sa kanya. Bakit ka nandito? Nagsasayang ng oras sa akin. Alam mo palang kailangan ni Xiaoguai ng mag-aalaga? Bakit hindi ka nalang umalis nang walang sabi-sabi? So Shanjin, kahoy ka ba? Alam mo ba kung gaano kalungkot ang iyak ng bata? Ikaw ang ama ni Xiaoguai. Dumaan si Xiaoguai sa malaking pangyayari. Dapat mas alagaan mo siya. Ibalik sa bahay ang nanay niya. Yan ang parehong gusto ko at ni Xiaoguai. Hindi ako aalis. Bakit ka ba ganyan kay tigas ang ulo? Noon, ipinagbili ni Linho si Xiaoguai. Ngayon, nasa bahay ng pamilya yan siya. Kung hindi niya tratuhin ng maayos si Xiaoguai. Huwag kang mag-alala. Nandyan ang lolo niya at ang yaya para alagaan si Xiaoguai. Wala siyang magiging problema. Kain. MS, yan. Ganito ba? Ang plano talaga namin. Base sa storyline, sa press conference. Love at first sight si Anbay sa'yo. Bakit ka ganyan kabigla? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, ito ay isang programa. Huwag mo siyang pansinin, magpatuloy ka. Ang napaka-romantikong programa ni Chairman Pei. Ngayon, bigla kang pumasok, yan Jin. Anbay, ikaw ang nagayos ng lahat ng ito, di ba? Elenan, gusto mo ba? Salamat. Ang Yunuo sa pangalan mo. Saan ito nanggaling? Ito ang pangalan ko sa industriya. Gagamitin ko ang natitirang buhay ko para tuparin ang pangako. Nahanapin ang pinakamahalagang tao. Akala ko, ang pangalan mo ay katulad ng kaibigan ko, at magkamukha pa kayong dalawa. Mula ngayon, pwede ba kitang tawaging ate? Pwede naman. Anong klaseng script ito? Ganito ang ginawa ng direktor. Ayaw ko rin naman. So Shanjin, paano ka naglakas loob na makipag-date sa isang gwapong lalaki sa harap ko? Ilang araw pa lang mula nang tayo ay magdiborsyo. Nakipag-date ka na agad sa isang binata? Ikaw ba ay empleyado ng munisipyo o ano? Bakit ka nakikialam ng ganyan? Nagdiborsyo na tayo. Wala kang karapatang makialam kung kanino ako makikipag-date. At sino ito? Ex-boyfriend ko. Kumusta, kuya ex-husband? So Shanjin, lalong bumaba ang panlasa mo. Yan Jinchuan. Mangyaring igalang ang aking kasama sa date. Ate, huwag kang magalit. Okay lang ako. Kuya ex-husband, maupo ka muna. Tara, kumain tayo ng magkasama. Hayaan mo akong magsilbi ng pagkain para sa'yo. Ano ba to? Yunuo. Kumain ka ng masarap. Kahit kumakain ka, hindi ka mapatahimik. Kuya ex-husband. Lahat ng ulam na ito ay paborito ni ate. Ayaw ko. Huwag mong pilitin. Ha. Bilis. Bumili ng trend para sa clip na ito. Tiyak na magiging viral ang programa natin. Tama ka. Nag-viral na. Hahaha. Ang batang ito ay may estilo ko noong kabataan ko. Hahaha. Lolo, Ano ng problema? May nambubuli ba sa'yo mula sa pamilya yan? wala. Napakabait sa akin ang pamilya yan. Pero ayaw akong alagaan ni Xiaoguai. At hindi rin sumama sa akin pabalik si Jinchuan. Kami, o galit na ba sa akin ang lahat? Hindi pa sanay sa'yo si Xiaoguai. Dapat mas madalas kang maglaan ng oras sa kanya. Tungkol naman kay Jinchuan, sobrang abala siya. Kahit noon, bihira siyang umuwi. Lolo, 5 taon na kaming hiwalay ni Xiaoguai. Gusto ko talagang manatili. Para mabigyan ko siya ng kompensasyon sa mga nawala sa kanya dahil sa akin. Sa katapatan, bihira ang katapatan. Kung gagamitin mo ang katapatan sa kanya, mararamdaman niya yon. Sasamahan ko na po kayo pabalik sa kwarto. Hindi na kailangan. Ikaw naman, magpahinga ka na rin ng maaga. Ang dami mong disposable na sipilyo. Bakit? Ayon kay MS, Lin, gusto niyang gumamit ng disposable na sipilyo. Lahat ito ay para sa kanya. Tapos bukas ng umaga, kunin mo sa akin ang sipilyong ginamit niya. Ang kwarto ni MS, Lin, inaayos niya araw-araw. Wala kahit isang hibla ng buhok. Ang mga kutsara at tinidor na ginagamit niya sa pagkain araw-araw. Kasama kaming lahat ang hinuhugasan niya. Sobrang sipag niya. Kaya mag-isip ka ng paraan. Kunin mo sa akin ang mangkok na ginamit niya. Secret lang. Opo. Huwag ka nang makialam. Ngayon, naghihinala na sa'yo ang lolo mo. Ano ba? Ganito na ako kaingat. Bakit ganito pa rin? Dahil sobra ka naman kasi sa pag-iingat. Bukas, dadalhin kita para makipagkita kay Yan Jinchuan. Pagdating ng panahon, kapag nabuntis mo ang anak ni Yan Jinchuan, ang yaman ng pamilyang yan, kalahati ay mapapasa iyo.
Magandang umaga, Anbay. Magandang umaga, Inasu. Mister, yan. Ganito ang gagawin natin ngayon. Si Anbay ay magdadala kay Yuna para maglibot sa gubat. Dahil kulang sa karanasan. Magkakagulo. Pagdating ng oras, ikaw naman. Lalabas ka para tumulong. Mabuti. Anong mabuti? Ginawa ninyong mukhang plastic at nakakainis si Anbay. Kaya lahat sila ay naging anti-fans. Paano mangyayari yon? Lahat ay mahal si Anbay. Iba't ibang netizens ang naglabas ng pahayag. Sino sa inyo ni Anbay ang makakapagkamay sa'yo? Tiyak na marami ang susuporta sa akin. Sa ngayon, ikaw ang nasa disadvantage. Binili niya ang mga followers. Paumanhin, Mr. Yan. Ganito kasi, sa ngayon, karamihan ng mga tao ay hindi na gaanong gusto ang mga nangaasar at bossy na CEO. Kaya, baguhin mo agad ang iyong estilo. Tama. Hahanap ako ng photographer para sa iyo, para magmukha kang gwapo. Siguro hindi na kailangan. Nagsimula na. Simulan. Ito ang sushi na ginawa ko para sa'yo. Subukan mo. Salamat, Array. Uod. Ano pong nangyari, ate? Natatakot siya sa uod. Dala-dala mo pa. Salamat, ex-husband kuya. Direktor, ito ba ay script ng pelikula? Ito ay tunay na damdamin. Ang script ay nasa kamay ko. Jinshuan. Jinshuan. Bakit siya nandito? Thought, paano nakapasok ang fan? Sino ang nag-clear ng lugar? Nagsushooting kami ng programa. Lumabas ka. Ako ay pamilya ni Jinshuan. Halika rito ngayon din. Jinshuan, nasaktan mo ako. Nag-aalala lang ako baka hindi mo gusto ang pagkain. Huwag mo akong galitin ng ganito. Napapanood mo ba ng sobra ang mga teen romance series? Akala mo magluluto ka para sa chairman ng kumpanya. Tapos magkakagusto na sa'yo ang chairman? Gusto ko lang alagaan ka. Panghuli, ako pa rin ang ina ni Xiao Guai. Huwag mo nang banggitin ang tunay na ina ni Xiao Guai. Babayaran kita ng husto. Pero huwag ka nang mag-isip ng iba pa. Ang asawa ko, si Suzang Jing lang ang maaaring maging. Ah, ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Bakit ayaw mo akong tanggapin? Tama na, huwag mo nang kunin yan. Alis na tayo. Nakuha ko na lahat sa video. I-post mo ito sa internet. Ang pamilya yan ay takot sa pressure ng publiko. Kaya kailangan nilang tanggapin ako sa kanilang tahanan. Sige, ginang yan. Su Zangjing, malapit nang matapos ang iyong magandang buhay. Lahat ng departamento, maghanda. Nandito na siya para hanapin ka. Umuwi ka na agad. Ahem. Hi, kayong dalawa. Anong nangyari sa'yo, Gian? Tapos na ang trabaho ngayon, pwede na kayong umuwi. Hi, ang ganda. Sige, magpahinga muna kayong lahat. So Zanjing, naayos ko na ang tungkol kay Lin Xiaoya. Ano pa bang ikinagagalit mo? Si Lin Xiaoya ang nagligtas ng buhay mo. Hindi ako nagnanakaw ng kredito ng iba. Makakaramdam ako ng pagkakasala magpakailanman. So Zanjing, sasabihin ko sa'yo, sa loob ng 5 taon, ikaw lang ang kasama ko, ikaw lang ang minahal ko. Hindi mo ninakaw ang kaligayahan ng sinuman. Pero kung ikaw ay ikinasal kay Lin Xiaoya noon, Masakit ba, Suzangjing? Nasa puso mo pa rin ako. Guyi noo, maging matino ka. Mahal niya si Su Zangjing, hindi ikaw. Hindi ako si Su Zangjing, ako si Yunoo. Hindi ko kayang hawakan ang kaligayahan ng iba. Si Lin Xiaoya lang ba yon? Ito ba ang dahilan kung bakit mo ako itataboy? Hindi mo naiintindihan. Sa ngayon, wala sa akin ang lahat ng bagay. Ano ang ibig mong sabihin? May malaking problema, nasa trending na kayo. Hindi ba't nagbuntis lang si Su Zangjing para umangat sa posisyon? Hindi niya anak yung bata. Ito ay isang marriage scam. Kawawa naman ang tunay na ina ng bata. Nagpalo ko pa ang magpartner na to sa isang dating show. Ang sama nila. Sa set ng programa,
Totoo ba ang bidyong ito? Ito ay hinaluan at dinagdagan para maghasik ng chismis. Ito ay sinadyang paninira. Paumanhin po talaga, Direktor. Dahil sa aming personal na problema, nasayang ang oras ng produksyon. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ako na ang bahala dito. Ginoong Yan, Ginoong Su. Mangyaring sagutin ang mga tanong tungkol sa balita. Tanong lang, ano ang relasyon ninyo sa tunay na ina ng bata? Gusto kong itanong, lahat ng ginawa ninyo, kay Lin Xiaoya, hindi ba kayo natatakot sa karma? Mangyaring magpaliwanag. Sagutin ninyo ang tanong na ito. Sagutin ninyo ang tanong na ito. Sagutin ninyo. Ginoong Yan. Mangyaring magpaliwanag kayo. Sa katotohanan, magkakaroon kami ng press conference sa lalong madaling panahon, upang malinaw na ipaliwanag ang lahat sa lahat. Tatay, bumili pa ng 100,000 online trolls para mag-post sila ng mga mensahe online at magkalat ng negatibong komento tungkol sa akin at kay Jin Chuan. Ipapadala ko ang DNA test result ninyo at ni Xiao Guai sa kanya muli. Huwag mong gawing komplikado. Kung may makakaalam na hindi ako ang tunay na ina ni Xiao Guai, tapos na tayo. Umalis ka. Ginoong Su, may mahalagang bagay akong nalaman. Ginang Lin, tungkol sa kapanganakan ng batang si Yan Shuo, pinipigilan ba kayo ng pamilya yan? Nasabihin ang totoo, mangyaring sumagot. Nga, sumagot ka. Alam kong kasalanan ko ito. Napakalapit na pala nila sa isa't isa. Si Ginoong Yan ay magsasagawa ng press conference upang ipahayag ang iyong pagkakakilanlan. Magmadali kang umuwi at magpalit ng damit. Magdamit ka ng formal para sa press conference. Salamat. Narito na ang tunay na ina ng bata. Jin Chuan. Salamat sa lahat ng mga kaibigan mula sa media, sa paglaan ng inyong oras para dumalo sa press conference. Mangyaring panoorin muna ang maikling video. Tama na, huwag mo nang kunin. Umalis na tayo. Nakuha ko na lahat sa video. Ay papost ko ito sa internet. Hindi ba siya ito dahil takot ang pamilya yan sa pressure ng publiko? Kailangan nilang tanggapin ako sa kanilang tahanan. Walang problema. Ang bidyong nakita ninyong lahat sa internet noon. Lahat ng ito ay bahagi ng isang masusing plano ng mag-amang ito. Layunin nilang suran kami. Jin Chuan, paumanhin. Gusto ko lang malaman ng lahat na ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. At ang DNA test result na iyon, paano mo ipapaliwanag iyon? Narito na si Su Changjing. May twist ang kwentong ito. Impossible. Wala silang pagkakataon na makuha ang fiti ko. Ito ang DNA test result ninyo at ni Xiao Guai. May lakas ka bang ipakita ito sa lahat? Ginang Lin Xiaoya. Jin Chuan, noong araw na iyon ako at si Xiao Guai ay kumuha ng ICT test para patunayan ang pagiging ama. Nandoon kayong dalawa ni Lolo. Su Changjing, gusto mo akong pagbintangan? Paki-explain nga sa akin. So Shanjing, baliw na babae ka. Inagaw mo ang apo ko. Hindi pa ba sapat yon? Ngayon, agawin mo pa ang tirahan ng iba? Hindi ko papayagan ng anak kong babae na maging asawa ng pamilya yan. Ang asawa ko, si Yan Jin Chuan, ay si Su Shangjing lamang. Pinatawag mo ang press conference na ito para ilantad ang tunay kong pagkatao, hindi ba? Pinatawag ko ang press conference na ito para sabihin sa lahat na si Lin Xiaoya ay hindi ang ina ng anak ko. E paano naman ang nangyari noon? May drama na naman, bilasan mo. MS, Lin, bakit mo ipinagpapanggap na ikaw ang ina ng isang tao? Sinusubukan mong dayain ang kasal para makapasok sa mayamang pamilya, tama ba? Jin Chuan, nagkamali ako. Bitawan mo ako, huwag kang magdrama ng luha rito. Paumanhin talaga. Hindi na ako magpapanggap na maging eagles yan. Pakiusap, huwag mo akong siraan gamit ang peking report. May tao ba dyan? Ilayo sila. Gusto ng anak kong babae na magpakasal sa pamilya yan. Gusto lang niyang magkaroon ng mas maraming oras para sa sarili. Ang tunay niyang anak na lalaki. Mr. Yan, ganito ang gagawin mo sa tunay na ina ng bata. Anong pinagkaiba mo sa mga lalaking walang kwenta at walang responsibilidad? Ano ang pinagkaiba? Anong paraan ba talaga ang ginamit mo para pumayag si Inis yan na isang tabi ang tama at mali para sa iyo? Mr. Yan, ilang beses ka nang humingi ng diborsyo. Bakit ngayon, ipinagtatanggol mo ng ganito si MS. So, kayo ay mga profesional na mamamahayag, dahil lang sa ilang luha ng buwaya.
Hindi na kayo maniniwala sa forensic science. Ako at si Xiao Guai ay kumuha ng city test para kumpirmahin ang pagiging ama. Ako ang tunay na ina ni Xiao Guai. Ang iyan ay test report mo para patunayan ang pagiging ama. Ay peke. Lolo, bakit ka nandito? Hindi ako nagtitiwala sa kanila. Lolo, ikaw ang kumuha ng doktor noong araw na iyon. Agad na kinuha ang sample mula sa akin at kay Xiao Guai doon mismo. Alam kong nag-aalala ka kay Su Shangjing, pero hindi mo dapat ako sinisiraan. Talagang magaling si Su Shangjing. Naakit niya ang buong pamilya yan mula bata hanggang matanda. Lolo, ang pamilya yan ay hindi maaaring gawin ito sa anak kong babae. Sinasabi ninyong, ang video na ito. Ay nagtala ng proseso ng pagpapalit ng DNA sample nila. Paumanhin po. Ayos lang, ayos lang. Paumanhin po. Paumanhin, ayos lang. Sa huli, kayong dalawa pala ang mga manloloko. Magnanakaw. Tumawag ng pulis. Peke ang video na yan. Hindi yan totoo. May kinalaman kayo sa panlolokong ito. Sumama muna kayo sa amin. Ako. Hindi namin ginawa yon. Naisahan kami. Talagang naisahan kami. Naisahan kami. Naisahan talaga kami. MS, Su, kaya ikaw ang tunay na ina ng bata, tama ba? Narinig ko na si Inla Su ay nagpad na test ng 3 beses sa ospital. Bukod kina Jian at Lin Xiaoya, nagluto ka pa ng pagkain para sa sarili mo, MS, Su. Ilok Su, nag-aalala ka na baka hindi ikaw ang tunay na ina ng bata? Dahil, Dahil si Xiao Guai ay isang batang inampon. Batang inampon. Tapos na, dito na nagtatapos ang usapang ito. Ayokong may lumabas pang balita na makakaapekto sa kalusugan ng bata, isip man o katawan. Salamat sa inyong lahat mga kasamang media. Mamaya ang aking mga tauhan ay maghahanda ng munting pasalubong para sa inyong lahat. Sana'y patawarin niyo kami. Salamat, Gian. umalis na tayo. Tara na. Tara na. Aalis na kami. Narinig ko, tuwing may krisis ang pamilya yan. Maglalabas sila ng malaking halaga ng pera. Bilis, unahan na. Ako ang may kasalanan sa lahat ng ito. Sinabi mong si Xiao Guai ay batang inampon para sa akin. Kung marinig niya yun, masasaktan siya ng husto. Si Xiao Guai ang nagpakuha sa akin na sabihin ito sa'yo. Sabi ni Xiao Guai, isa siyang gentleman. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ina. Ayaw niyang may magsalita ng masama tungkol sa'yo. Xiao Guai. Tama na. Tama na ang paglalaro, umuwi na tayo. Babalik na ako para kay Xiao Guai. Sasamahan kita. Huwag na, isama mo si Xiao Jing pabalik. Kung hindi, huwag ka nang bumalik. Lene. Nahanap mo na ang anak ko. Ang ibinigay na impormasyon ng kabilang panig ay isang missing person poster. Eksaktong magkatugma, sa Yuia Village. Anong problema mo? Itinatago mo ba ako? Tawagin mong nanay. Huwag mong saktan ang bata. Anak, ano ang pangalan mo? Ilang taon ka na? 5 taong gulang na siya. Momer ang palayaw niya. Hindi siya marunong magsalita, di ba? Marunong. Mahiyain lang siya. Medyo nahihiya lang. Ito ang tunay mong ina. Dadalhin ka niya para mamuhay ng maginhawa. Huwag kang mahiya. Momer. Noong taong yun, nang dukutin ka ng masamang tao. Napahirapan ka. Ay, nako, ang galing mo namang magmaneho ng kotse. Siguradong napakayaman mo, no? Tiyak maganda ang bahay mo, isang magandang bilya, at marami kang katulong, di ba? Kung talagang anak ko ang batang ito, bibigyan kita ng malaking kabayaran. HMP, hindi ko hinahangad ang pera. Naawa lang talaga ako sa bata, ang kahabag-habag. Sana'y magkaroon siya ng magandang buhay. Hihingi ako. Bakit ka pumunta rito sa gubat mag-isa? Tawagin mo si Papa. Huwag mo siyang tawaging ganoon. Anak, huwag mo siyang tawaging ganoon. Mga bata, huwag kayong matakot. Hindi masamang tao si Tito. May marka sa palso ang anak ko. Mayroon. Dali, ipakita mo. Array. Haha, mayroon. Totoo ito. Bakit kamukha ng kay Xiao Guai ang markang ito? Anak, sa wakas, nakita. Itong batang ito, bakit parang wala kang alam? Huwag mo siyang saktan.
Paano siya napunta sa bahay mo? Pulot ko lang siya. 5 taon na ang nakalipas, umakyat ako sa bundok para magputol ng kahoy. May narinig akong umiiyak na bata sa tabi ng daan, kaya dinala ko siya at inalagaan. Salamat, ate. Haha, mahal ko rin ang batang ito. Pero nang makita ko ang poster na naghahanap sa kanya, naisip kong nag-aalala kayo ng sobra dahil nawawala ang anak ninyo. Ikaw ang nag-post ng poster para maghanap ng tao, kasama ang paglalarawan ng bata. Oo, pinagawa ko kay Director Leo. Sa dulo ng programa, may larawan. Ito ay pulang marka mula ng ipanganak. Yan Jinchuan, bakit mo inaapi ang bata? Hindi yan pulang marka mula ng ipanganak, iyon ay ayon sa larawan. Tato na ipininta. Hindi pa gumagaling ang sugat. Ano ba yan? Nagsasalita ka ng kalokohan. May marka na siya noong bata pa. Sa palagay ko, ayaw mong aminin. Mabuti, kaya ipagbibigay alam ko sa pulis. Kung isa kang manloloko, maghanda kang makulong. Tito, huwag po kayong magsumbong sa pulis. Huwag ninyong ipakulong ang nanay ko. Nang ahas kang saktan ang sarili mong anak, para lang makuha ang premyo. Wala akong sapat na kakayahan. Ito lang ang kaya ko, para magkaroon siya ng mas magandang buhay. Iyan, nagkamali ako, pakawalan ninyo na ako. Hayaan mo na, dalhin mo na ang anak mo at magpahinga. Sa susunod, huwag mo nang isipin ang mga ganyan. Umalis ka na. Su Shangjing, kailangan mong hanapin ang batang may pulang marka sa pulso, mula ng ipanganak. Bakit? Oo. Anak ni Anbay. Natatakot ako baka makuhanan ng litrato ng media. Tulungan mo siyang hanapin. Anak sa labas ni Anbay. Tama. Artistang kakapirma lang ng kontrata. Huwag mong hayaang mabunyag ang tungkol sa anak. Kung hindi, sayang lang ang puhunan. Tayo, mas mabuting humanap muna tayo ng pansamantalang matutuluyan. Bukas na lang tayo magtanong ulit. Isang kwarto lang, at ang liit-liit pa. Paano tayo matutulog nito? Ganito na lang ang lugar sa paligid. Mabuti nga at may matutuluyan tayo. Pero, isang kama lang. Ano naman kung isang kama? Natulog na tayo ng magkasama dati. Bastos ka, sa kotse na lang ako matutulog. Hindi kita papayagan. Baka ka ma-carbon monoxide poisoning o mawala ng hangin sa pagtulog sa kotse. Kung may mangyari sa'yo, si Lolo at si Xiao Guai, siguradong papatayin nila ako. 2 tao lang, lalaki at babae. Ako. Nagmaneho tayo ng 100 kilometro para makarating dito. Pagod na talaga ako. Matulog na tayo. Ligtas ka naman sigurado. Yan Jinchuan. Bakit hindi ka nakadamit? Nakaligo ka na, magdamit ka rin. Kung gusto mong tumingin, pasok ka na. Salbaha ka. Yan Jinchuan. Nababaliw ka ba? Ganito ka ba kabilis magmadali? Mukhang gusto mo talagang maligo tayong magkasama. Hindi ka ba natatakot sa kulog? Bakit ako matatakot kung gising naman ako? Ang owa mo talaga. Buyinyua. Hindi mo pa nga alam kung saan naghihirap ang anak mo. Anong karapatan mo para mag-isip ng ibang bagay? How? Tayo, sa ngayon, legal na mag-asawa pa rin tayo. Gusto mong hawakan? Pwede. So Zangjing, papatayin mo ba ang asawa mo? Inaantok na ako. Matutulog muna ako. Galit ka na. Hindi. Xiaojing, ano bang nagawa kong mali? Sabihin mo na sa akin. Huwag mong dalhin ang galit mo hanggang kinabukasan. Wala kang nagawang mali. Yan Jinchuan. Hindi ako si Su Zangjing.
Ako si Guiyinhua. Hoy, alam ko na. Ikaw si Yunoo, ang bagong pangalan na binigay mo sa programa. Xiao Jing. Ikaw, iniibig mo si Xuan Bai, di ba? Nagbago na ba ang puso mo at may iba ka ng gusto? Yan Jingxuan, makinig kang mabuti sa akin. Patay na ang tunay na Su Shangjing. Ako ang nasa katawan niya ngayon. Guiyinhua. Xiao Jing, kung ayaw mo, napansinin ako, pwede naman akong manahimik, hindi mo kailangang gumawa ng ganyang kwento. Ang lahat ng sinasabi ko ay totoo. 5 taon na ang nakalipas, sinaktan ako ng aking madrastra. Nang magmulat ako, nasa sementeryo na pala ako, at namuhay bilang si Su Shangjing. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Alam kong mahirap para sa iyong tanggapin. Ngunit ito ang katotohanan. Marahil ay dahil, sobra ang galit na dala ko. Kaya hindi ako tinanggap sa impyerno. Naawa sa akin ang langit. At binigyan ako ng pagkakataong muling ipanganak sa katawan ni Su Shangjing. Wala akong alaala ni Su Shangjing. Ako si Guiyinhua. Kaya, patay na nga talaga si Xiao Jing. Oo. Paumanhin. Ako rin, dapat humingi ng paumanhin. Dahil nagsinungaling ako sa inyong lahat. Ginamit ko ang identidad ni Su Shangjing para hanapin ang aking anak saan man. Anak mo? May asawa ka na pala? Hindi pa nagtatagal nang ipanganak ang bata, kinuha na siya ng aking madrastra. At mula noon, wala na akong balita sa kanya. Kaya, hindi mo hinahanap ang anak ni Xuan Bai, di ba? Kundi ang sarili mong anak. Oo. Sumali ako sa dating show. Para lang magamit ang popularidad ng programa, at mag-post ng missing person notice. Nakakalungkot. Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang hanapin siya. Yan Jingxuan. Noon, 7 buwan na akong buntis. Naisahan ako ng aking madrastra. At muntik na akong makunan. Ang ambulansyang idinonate mo ang nagligtas sa buhay ko. Naidala ako nito sa ospital ng mabilisan. Kaya ako at ang aking anak ay nakaligtas. Salamat sa iyo, Yan Jingxuan. Totoo ba? Anong pagkakataon? Ang pamilya yan ay palaging tumutulong sa charity. Huwag mo nang isipin ng husto. Oo nga pala. May isa akong teleconference. Mas mabuti na sa kotse na lang ako mag-meeting. Umuulan sa labas. Magandang gabi, mahal. Ang kaligayahang dati sa iba. Sa wakas ay kailangan ding ibalik. Sa totoo lang, minahal ko pa rin ang kaluluwa ng iba. Guiyinhua. Buong gabi sa kotse natulog si Yan Jingxuan. Yan Jingxuan. Buong gabi ka ba sa kotse natulog? May nararamdaman ka bang masama? Medyo masakit ang puso ko. Dalhin kita sa ospital. Sa tuwing naiisip kong mawawala ka, nasasaktan ang puso ko, at halos hindi makahinga. Yan Jingxuan. Hindi ako si Su Shangjing. Ako ito. Guiyinhua. Mahal kita.
Buong gabi akong nag-isip. Iniisip ko, kailan ko kaya tuluyang nahulog sa'yo? Kailan? Noong buhay pa si Su Changjing. Iniisip niya ang lahat ng mabuti. Nakita mo lang si Xiao Guai bilang kasangkapan para agawin ang pag-ibig. Nang dumating ka, naging masigla at kaaya-ayang bata si Xiao Guai. Ako at si Xiao Guai, mula pa sa unang pagkikita, mahal na kita. Guyewe. Yan Jingxuan. Magulo ang isip ko ngayon. Ayos lang. Kaya kitang hintayin. Bago ko mahanap ang anak kong lalaki, hindi ko mabibigay ang sagot na gusto mo. Gagamitin ko ang lahat ng koneksyon ng pamilya yan, para hanapin ang batang iyon. Ilang taon na siya? 5 taong gulang na, kapareho ng edad ni Xiao Guai. Uuwi na tayo ngayon din. Kahit baligtarin ko ang buong High City, hahanapin ko siya para sa'yo. Sige, Ma, nakauwi ka na. Namiss kita, ma. Ayaw mo na ba kay Xiaoguai? pagka-uwi mo, dito ka kaagad kay Xiao Guai. Paborito ko talaga si Xiao Guai. Eh, bakit mo ako iniwan? Dahil, hindi ako, Ikaw ang nanay ko. Gusto ko lang na ikaw ang maging nanay ko. Xiao Guai. Xiao Guai. Saan mo nakuha ang kwintas na ito, Xiao Guai? Nakita ko lang ito sa ilalim ng sofa. Kung gusto mo, ma, ibibigay ko ito sa'yo. Ito ang kwintas na naiwan ng lalaking iyon noong taong iyon. Magkamukha sila. Ito ang gamit para magpanggap, ni Lin Xiaoya. Ang dumi-dumi ng bagay na ito. Paano mo ito nasuot sa leeg? O hindi ko ito itinapon ng malayo? Hoy, sandali. Sabi mo, kay Lin Xiaoya ito. Noon sa Go Village, nabiktima ako ng panloloko. Nadroga ako. Nawala rin ang kwintas na ito. Baka ikaw ang nakakuha nito. Sabi mo, sa iyo ang kwintas na ito. Oh. Ayos lang ba? Anong yung nangyari sa'yo, ma? Xiao Guai, ayos lang ako, anak. Sabihin mo kay Lolo, na nakauwi na ako. Okay ba? Bilisin mo. Noon, nasa Guhia Village ako. Iniligtas ko ang buhay ng isang lalaki. Ito mismo ang kwintas na suot niya. Sigurado ka bang ito ang kwintas na nakita mo? Oo, Noon, nadroga ako. Tapos may nagligtas sa akin. Kaya, si Xiao Guai ay anak ko. hoy, Iyan, umamin na si Lin Hu, patay na ang tunay na ina ng munting Ginoo, kaya naglakas loob silang magplano ng panloloko. At sinabi ba kung sino ang tunay na inang iyon? Ginang, ayos lang. Diretsuhin mo na. ang tunay na ina ng binata, ay ang ate ni Lin Hu, ang ampon ni Lin Yuer. Lin Yuer. Pagkatapos umamin ni Lin Hu, agad kumilos ang mga kinaukulang ahensya sa lugar. Nahuli na si Lin Yuer. Sige, nakuha ko na. Ikaw na ang bahala dito. Ayokong may kahit anong media ang magulat tungkol dito. Opo, Xiao Nuo, ayos ka lang ba? Si Xiao Guai ba ay tunay na anak ko? Anak natin. Jin Chuan. Yu Nuo, hindi ko inakalang may ugnayan pala tayo, na nagsimula pa noong 5 taon na ang nakalipas. Sasabihin ko ang magandang balitang ito kay Xiao Guai. Pero, gusto kong magpadana test para mapatunayan ang aking relasyon kay Xiao Guai. Nawala na ang dating katawan mo. Paano mo ito mapatutunayan? Si Xiao Guai ay anak ko. Lahat ng ito ay hula lamang natin. Ayokong magsaya ng walang katiyakan. Naiintindihan kita, pero 5 taon ka nang nawala. Sumama ka sa akin sa Gujia Village. Baka sakaling mayroon pa ring, gamit ko doon, na may natitirang DNA. Sige, sasama ako sa'yo. Ang sama talaga ng babaeng ito na si Lin Yuer. Hindi pa sapat na patayin ako. Itinapon pa niya ang lahat ng gamit ko. Ayos ka lang ba? Ngayon, ang lahat ng ebidensya ay nakatutok kay Xiao Guai. Iyon ay, ang iyong tunay na anak. Malamang tama na iyon. Paano kung hindi? Ang anak ko ay magdurusang naiwan sa labas. Huminahon ka muna. Pag-isipan mong mabuti. Sa mga kamag-anak at kaibigan, may iba pa bang tao na nag-iingat ng iyong mga gamit? Oo, bakit hindi ko naisip ito? Ginoong Su. Anbay, ako si Yunuo. Pagkatapos mong umalis sa programa, binigyan ako ni Director Liu ng bagong kapareha. Anbay, ako si Yunuo. Guyunuo, ang kaibigan mo. Ano ang sinabi mo? Kailangan ko ang aking DNA para sa paternity test kay Xiao Guai. Mayroon ka bang gamit ko? Meron. Ayos. Kumusta?
Meron. Xiao Nu, ikaw ba talaga ito? Ako nga, buhay pa ako. At buhay ka pa? Bakit hindi mo sinabi? Alam mo ba kung gaano ako nasasaktan? Pasensya na, pagkatapos kong magising. Ako na si Su Xiangjing. Hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag. Tama na kayong dalawa. Noong panahong iyon, kakapanganak mo lang ng anak na lalaki. Iningatan ko ang dugo mula sa pusod para sa anak mong lalaki. Maaari itong ilabas at ikumpara sa kay Xiaogua. Talaga. Napakaganda. Si Xiaogua nga talaga ang anak ko. Ngayon ay makakapagpahinga ka na ang iyong puso. Babalik ako para sabihin kay Xiaogua. Ako ang kanyang ina. Hoy, dahan-dahan lang. Mag-ingat ka, baka ka mahulog. Bunso, nakikita kitang masaya ng ganito. Nakakatuwa para sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Ikaw rin. Natatakot ako baka hindi makayanan ng lolo mo. Kaya naman, hindi ko inihayag ang iyong tunay na pagkatao. Paumanhin sa mga paghihirap na dinulot ko sa'yo. Hindi naman mahirap ang mabuhay bilang si Su Xiangjing. Nakasama ka at si Xiaogua. Iyon na ang biyayang ibinigay sa akin ng langit. Kontento na ako. Go Yuan. Mahal kita. Yan Jin Chuan.